Hello, hello! Hintay lang tayo ng viewers. Share lang natin yung live Wait, wait, wait. Share lang natin yung live. Hello, hello! Grabe yung nangyari Nasaan na yung isa? Hello, kumusta po? Mga oras na. Mga 7... Mga 7:15 start na tayo. Kumusta po? Kumusta? Hintay lang tayo ng papasok sa live. Hello po. Pwede po kayong magtanong kung may mga question po kayo. Ngayon lang ulit tayo nakapag-live. Ang tagal din hindi nakapag-live. Katatapos ko lang mag-live dun sa aking business. Kumusta po? Pa-comment po yung mga pumasok sa live natin. One minute po, mag-start na po ako. Ayan, 1 minute. Hintay pa po tayo. Hindi ko na po hintayin na dumami pa ang viewers. Start na po tayo. Ayan. Sige po, hindi na po natin patatagalin. Let us bow our head and close our eyes. Father God in heaven, maraming maraming pong salamat muli sa pribilehiyo, Panginoon, na makapagbahagi muli ng napakagandang benepisyo, Panginoon, ng carnivore way of eating. Lord, mula noon hanggang ngayon, Panginoon, napakadami na pong gumaling, ang dami na pong natulungan ng carnivore way of eating. Salamat, Panginoon, sa nabuong community ng Life with Christ Without Rights Ministry. At salamat, nagkaroon po ng 12,000 followers, so God. At patuloy na ginagamit mo, Panginoon, bilang pagpapala, Panginoon, sa marami, O God. Dalangin ko, Panginoon, sa mga taong makakapanood po nito, patuloy na maghimala ka sa kanilang buhay. Ikaw pa rin po, Panginoon, ang Diyos na manggagamot at wala pong imposible para sa iyo. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So yun po, sisimulan na po natin para po sa ngayon lamang po nakapanood at ngayon lang po ako nakilala at bago ka lang po sa ating community or followers. Ako po si Pastor Kelvin Kabuyaw at ito po yung pinakauna po nating community. Meron na po tayong pangalawang community. Ito po yung Healing Hearts community.
But it just so happen na nagkaroon po tayo na isang napakagandang testimony na natulungan po ng carnivore way of eating. So background lang po tayo dun sa taong pinuntahan ko. Ah, Yun po ay kapitbahay lang po namin sa lugar ng Lovely Village. Yan, sa wakas. Yan. Una po sa lahat ay syempre masarap kumain at hindi po ganun po kadali ang mag-eliminate talaga ng mga nakasanayan nating kainin. Para po sa kaalaman ng lahat, yun pong may bone cancer ay in a weekly basis, talagang grabe talaga ang pinsa sa pinakapaborito na madalas siyang kinakain ay ice cream. Yan. Tama po yung narinig po ninyo, ice cream. At talagang very common na po yan sa ating mga Pilipino, kahit ano naman sigurong lahi, ay biktima na talaga ng mga produkto na for the longest time ay tinangkilik po talaga natin. Pero syempre, dahil ito pong ating magiging topic ngayon ay para sa benepisyo ng napakarami po nating mga kababayan sapagkat ako po mismo ay na-amaze talaga sa nangyaring pagbabago. Alam niyo po ba, para sa kaalaman ng lahat, 87 years of age na po yung tao gumawa ng carnivore way of eating. Tama po yung nainig po ninyo. 87 years old na po siya nung nagsimula po siya. At yung napanood po ninyo na interview ko, kung napanood nyo po yung interview kung napanood nyo po, 2 months lang po niyang ginawa yung carnivore way of eating at hindi pa po ganun kadami yung karne na kinain niya. Pero numero uno po talaga na napakalaki ng naitulong sa kanya ay nung simulan na niya talaga yung complete elimination ng pagkain ng gulay, prutas, at most especially all kinds of carbohydrates. Pero syempre, gusto ko pong simulan po natin na napakaganda kung bago lamang po kayo ang 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 Life with Christ Without Rice po na nagsistart po siya sa carnivore way of eating is January of 2023. Alam ko po kung kayo po ay baguhan lamang, ako po ay wala na pong dapat pang patunayan para sa ating community. Yung pong mga videos po natin, napakadami po kasing videos nitong page po nito. Sa totoo lamang po, in a weekly basis, kung kayo po ay matagal ko ng followers, parang every other day ata nagla-live po ako eh. Pero nung nagkaroon ng changes ay nadidelete na po yung mga live. Parang within 30 days ay nadidelete na siya. Ang problema, hindi ko na-download. Yung napakadami ko pong na-download ng mga videos at hindi ko siya nailipat sa YouTube channel ko. Pero ito po, sisimulan na po natin ang napakagandang topic po na sana ay makatulong po sa napakarami po nating mga kababayan. One of the reason, low carb journey. Yan, God is good. One of the reason bakit ko po siya ginawa po ngayon sapagkat utay-utay po na dumadami po yung views yung in-upload ko patungkol sa bone cancer. So, kailangan na po nating magbigay ng mas malinaw na information para sa mga gustong pasukin po talaga sapagkat may mga nag-comment kung nandun ba talaga. Isipin nyo po kung napanood nyo po yung live, sino ba naman ang hindi po kikilabutan at maa-amaze for the longest time since 2008 nung napapasok po ako sa food supplement. Ang dami ko na po ng mga na-encounter, inalagaan ng mga pasyente at napakahirap po talaga na magkaroon pa talaga ng pagbabago. At nakita ko na gumastos ng malaki, lahat na ng treatment, ginawa na, lahat na ng mga doktor, espesyalista, nilapitan na. And yet, wala po talaga naging magandang pagbabago. Naubos sa talaga, marami nang sumuporta. Pero imagine nyo po nung na-encounter ko po ito, nung nakinig ko, nabalitaan ko na mayroong isang bone cancer at kilala ko pa po talaga na kahit napakahirap po nung daan papunta po dun sa bahay ng pasyente, kahit medyo malayo po sa akin. Pero syempre dito lang sa Tayabas, pero napakahirap nung daan makipot. Pero hindi na po ako nagdalawang isip
napuntahan po siya agad. As in, pinadala na po natin yung ipinangako ko na Himalayan salt, yung produkto po natin, at saka yung merch ko na Life with Christ without rice ay within this siguro by next week makikita niyo na po na suot-suot na po niya at hawak na po niya yung binigay ko po sa kanya. So hindi ko na po patatagalin how to get started doing carnivore way of eating. Una po sa lahat, yung may bone cancer po yung may bone cancer, hindi po niya talaga pwedeng papasok po siya agad sa carnivore way of eating. Ako na po nagsasabi po sa inyo, kung ikaw ay baguhan lamang, kung ikaw ay malala na talagang sakit karamdaman at hindi ka po pamilyar sa carnivore way of eating at nakinig nyo lamang o napanood nyo lang yung videos ko dahil merong may bone cancer na gumaling sa meat-based diet at bigla ka na lamang sumubok at ginawa po ninyo yung carnivore way of eating, ako na po nagsasabi po sa inyo, may hirapan po kayo. Hindi nyo po siya kakayanin. And honest to goodness, gusto ko lamang po, yes, gusto po nating makarecover, ano man pong sakit yan, kidney problem man yan, o any kind of sicknesses and diseases. At nung nakita po ninyo na may nakarecover sa bone cancer po take note, bone cancer po hindi nyo po basta na lamang kayo, sige, kain ako ng karne. Sabi kasi ni Pastor, may gumaling sa bone cancer. Hindi po. Ang history nung mismong pasyente na 87 years of age ay pumasok po muna siya sa low carb diet. Nag-low carb po muna siya. Nag-keto diet po muna siya. Kung napanood niyo po nag-low carb siya, nag-keto diet po siya, malaki naman po ang naging progress na nakatulong po sa kanya. Pero parang nakukulangan po siya. Kaya ang ginawa po, nag-share po yung nanay ko, nag-share po yung nag-share yung nanay ko, nag-share po yung ate ko regarding po sa carnivore way of eating. At nung napanood po nila yung videos ko, medyo na-weirdohan po sila. Tama po yung nakinig po ninyo. Na-weirdohan po sila. But the good news is, hindi po sila close-minded. Hindi po sila close-minded. Ang nangyari po niya, dahil hindi sila close-minded, they do their own research, and boom, they are simply amazed na ganun pala, meron ang mga halaman pala ay mataas ang anti-nutrients na hindi pwedeng isabay sa pagkain ng karne. Then, yun na. Nag-decide na po sila na gawin na kung saan hindi naman nakilala-kilala yung mga pinanood nila. Pero nung nakita po nila sa akin yung videos, that because I'm not a doctor, hindi rin naman nila alam na may ganito pala akong followers, na 12,000 followers. Napakakunti lang po niyan. Pero talagang pinaghirapan ko po yan na maipakilala at marami na po mga doktor ang iginagay po natin na gawin ang carnivore way of eating. Then, yun na. After 2 months, nagulat na nga po tayo na na-witness po natin na nakakalakad po siya. Alam mo po yung pinaka-amazing kung bakit napilitan po ako mag-live po ngayon. Ano po yung amazing po sa nangyari? Sapagkat, imagine po ninyo bone cancer po siya. Alam niyo po ba, isa sa pinaka-painful na once na nagkaroon ka ng cancer, napakahirap po talaga. Talagang hindi ka po patutulugin, bawat kilos mo, bawat galaw mo, matinding pain ang mararanasan po ninyo. Kasi bone cancer po yun. Talagang kumakalat po siya talaga, napakatindi. Isipin mo, bawat galaw, sobrang hirap po talaga niya. Kaya mapapansin po ninyo dun sa mga taong small amount lang talaga yung karne na kinakain. At pagtanda, ano po yung nangyari? Basag yung tailbone, basag yung hips, madulas lang, napakrupok talaga ng buto. Kaya imagine nyo po, dahil takot na takot tayo sa pagkain ng karne, pagpasok ng 87 niya, na pag-alaman niya na meron pala siyang bone cancer, at take note, inayawan na po talaga. Kaya masasabi ko po, kung hindi niyo pa po napapanood yung live, dahil inayawan na po talaga siya ng doktor, wala na po talaga siyang choice. Kundi gawin yung last resort, gawin yung nakikita po niya na sa huling pagkakataon, baka sakali,
na ito na. Sabi po ng asawa niya, nalimutan ko po yung pangalan yung asawa ni Tito Conrado, na ako diabetic, sabi po ng asawa niya, ako diabetic, hindi ko talaga yung kakayan. Parang napakahirap na alisin yung mga bagay na nakasanayan ko ng kainin, tapos puro karne. Naku, hindi ko yung kakayan. At kaya naman kinaya ni Conrado, sabi po nung babae, nung asawa niya, at kaya naman niya kinaya, alam niyo po kung bakit? Kaya naman niya kinaya, sapagkat gusto pa niyang mabuhay. Take note po pakinggan niyo po mabuti na. Kaya kinaya ni Tito Conrado, kahit 87 years old na po siya, kasi gusto pa niya mabuhay. Pero po karamihan po sa atin, mga kilala ko po talaga na ngayon ay pumanaw na hanggang sa huling hininga, hindi talaga nila kakainin yung ipinapakain po natin. Pero alam naman natin, hindi naman ganun tayo kakayaman. Ang bansa natin, hindi kaya ng kayamang bansa. Iilan lang ang may magaganda talagang pinagkakakitaan. Pero imagine nyo po, yung mga kilala ko namang hindi naman mayayaman, grabe din naman talaga yung medication na ginawa nila para lang maprolong ang buhay nila. Talagang pinangutang, nagtrabahong mabuti to sustain. Ang problema, at the end of the day, wala talaga nangyari. Pero, kung napanood nyo po yung live, nung ginagawa niya yung carnivore way of eating, syempre nagsimula po muna siya sa low carb diet. At nung nakita niya na parang walang may changes pero parang hindi niya nakikita yung magandang benepisyo ng ginagawa niya. Doon na to the next level na po siya talaga. From low carb, nag-keto, may small amount ng gulay hanggang sa wala na po talagang gulay. Kaya nung kinausap po siya natin, tinuruan ko po siya, dinagdag ko pa rin sa kanya yung pagkain ng atay. At least 2 to 300 grams na atay in a weekly basis. Yan po yung dinagdag po natin sa kanya. Tapos yung bulalo, it's either tuhod ng baka o kaya po ay tawag po nito, paa ng baka. Sabi ko sa kanila, yan po yung magsisilbing antibiotic po ninyo. Huwag po kayong magpawala niya. Kasi ang ginagawa kasi nung iba, lalo na po sila, ang ginagawa nila, papakulo ng tuhod ng baka o paa. Ang ginagawa, binabanatan na siya agad, kinakain na po siya agad. Hindi na pinatatagal, as in, kinakain na talaga agad. At ang nangyayari, sayang naman yung pagkakataon, sabi ko, kung nagtitipid po talaga, kain nyo pang pwede pang mabuhay yung pinakulo nyo po ng baka, yung higup-higupin nyo lang, huwag nyo agad kainin yung laman para mas ma-enjoy nyo po siya. Ibig sabihin, mas matipid. Kasi kung medyo tight po yung budget, tawag po nito, pwede po yung makatulong. Hanggang sa yun po yung idinagdag po natin. At sabi ko sa kanila, kung gumagapit pa kayo ng paminta, bawang, tapos naman na kayo sa low carb and keto diet, ano na po ninyo? Wag nyo na pong, tawag nito, tanggalin nyo na. Mag-strict na po talaga kayo. Yun po yung sinabi ko sa kanila. And then, masaya naman sila nung itinuro ko po sa kanila yung kabuuan kung paano po nila gagawin. And para po dun sa mga nagdadalawang isip pa, ako sa totoo lang, kung nasubaybayan nyo po yung page po natin at nagkaroon tayo ng 3,700 members sa loob ng community, tatandaan nyo po na grabe po talaga yung compassion ko to help a lot of people kung paano po tayo nagkakaroon ng live in a weekly basis. Nagkataon lang na marami po tayong pinagkabalahan. Pero isa sa pinakamagandang nangyari, sabi ko parang it is a wake-up call para po sa akin at para sa ating lahat na hindi po talaga biro ang bone cancer. Ano siya yung karne, isa sa nakita ko, kung 2 months lang at naka-recover po siya ng ganong kabilis, nakakalakad siya na dating in pain talaga, even yung prostate cancer niya ay nawala na yung pananakit at sabi niya utay-utay na niyang ititigil yung gamot. At even yung doktor, maganda yung nangyari, hiyang sa'yo yung gamot mo, ituloy mo lang. But at the back of his mind, si Tito Conrado, ewan ko ba sa'yo, hindi na ako babalik sa'yo kasi
Ang totoo niya, hindi ko naman sinusunod yung mga pagkain pinagsasabi mo kasi I do the opposite. Hindi naman talaga niya ginawa. Kaya talagang siya ay kampante talaga siya sapagkat ilan pala, pakinggan niyo pong mabuti ilan pala sa mga family member ni Tito Conrado ay, ako ko, mapanood nila tong live ko. Teka, paano ba to? Basta, ilan sa family member ni Tito Conrado ginagawa na. At take note hindi po ako magbabanggit ng pangalan doon sa family member nila. May skin problem. May skin problem po siya. At yung skin problem po niya, kung di ako nagkakamali, severe na po yung skin problem niya na natulungan din ng carnivore way of eating. Kaya nung nagtanong yung family ni na Tita Conrado, dito po sa relatives po nila, oo, maganda yan. Ganyan, ganyan. Hanggang sa nag-research na po sila, nabanggit na nila sa akin yung mga doktor na nasa carnivore way of eating na pina-follow po natin. Yun na. Nag-decide na po sila. Pero doon sa buong pamilya nila, pinaka-strict lang talaga na sumusunod dahil gusto pa niya talaga maprolong ang buhay niya ay si Tito Conrado. Basta po, napakadali lang. Hindi niyo po kailangang magbayad ng napakalalaki sa mga carnivore doctor. Hindi na. Basta numero uno na dapat niyo pong gawin para how to get started doing carnivore way of eating ay mag-start po muna kayo sa low carbs. Mag-start po muna kayo. Masanay niyo muna na ah ano siya, kung 3 cups of rice ka, babawas ka na at least 2 cups, di ba? Tawag po hanggang sa mag 1 cup ka na lang. Kung 3 times a day ka, mag 2 meals ka na lang, di ba? Hanggang sa totally ma-eliminate mo talaga siya. Kung tatagal siya ng 1 to 2 weeks, 1 month, 2 months, 3 months, hanggang sa completely malis mo na yung prutas at gulay, then after pang-4 na buwan, doon ka na magsimula. Kaysa naman na ma-experience mo yung bigla kang nalula, sapagkat once na nasa carnivore way of eating ka, may time na sasakit ang ulo mo, parang nangihina ka, yung bowel movement mo mababago, yung mood mo mababago, marami po hanggang sa isuko mo na lang siya. Pero para hindi po talaga severe yung maranasan ninyo na, kasi ako po nung nag-start ako sa carnivore way of eating, start muna sa low carbs, grabe, ang tindi talaga, hindi ako mapadumi. Talagang yung pag napoops ako, may kasamang dugo. Ganun po yung nangyari. Talagang nangihina ako, nagbubulubultong na yung pawis ko, nung bigla akong tinanggal yung kanin, talagang nanlalamig na talaga ako. Ang daming mga ano. Pero nung itatayo-tayo po natin slowly yung pagtanggal ng prutas at gulay, kahit pa tumagal yan ng 2 to 3 months, basta complete elimination, maalis yun na po talaga. Pagkain ng cake, soft drinks, totally maalis yun na po siya talaga. Doon nyo pala makikita talaga yung full benefits. And napakabuti po talaga ng Panginoon sapagkat nangyari kay Tito Conrado, imagine nyo po siya yung pinakamatanda na nakilala ko. Hindi ko pa siya personal na pasyente o inaalagaan. Na-amaze po talaga ako na natulungan siya ng meat-based diet. Kaya one of the best medicine talaga na magsisilbing gamot talaga natin pagkain talaga ng karne. Pagkain talaga ng karne. So, nasa inyo na lang po yun. Maraming nagsasabi, gawin mo lang yan 3 to 6 months. Pero marami na pong gumawa, more than a decade na po nilang ginagawa. But still, buhay pa rin naman po sila. So, hindi niyo po kailangan mag-stick lamang sa red meat. Pwede kayong kumain ng baboy, ng manok, syempre baka, isda, seafoods, para lang po talaga maalis yung umay po ninyo. At syempre, makikita nyo naman po talaga yung magandang benepisyo. Pero ako na po nagsasabi sa inyo, bilang isang pastor po, ang labanan po talaga natin sa mundo is not physical, but spiritual. Spiritual po talaga ang labanan natin sa mundo. Kung sa tingin po ninyo, parang walang nangyayari pagbabago sa kalusugan po ninyo, kahit ginagawa niyo na po ang carnivore way of eating, maybe it's about time. Tanungin din po natin yung ating sarili. Baka may unforgiveness heart po tayo, baka matindi yung galit natin sa puso po natin.
gusto nating gumaling, pero iba pala yung takbo ng ating isipan, baka may mali na po dun sa pananampalataya natin. Sapagkat ang Diyos po ay dakilang manggagamot, wala pong imposible po sa Kanya. Pero nagbigay lang po ako ng information sa ganito. Napakadali lang ng carnivore way of eating. Ang tanong mo lang sa sarili mo, gusto mo ba talagang gumaling? Gusto mo ba talagang makarecover? Gusto mo ba talaga na magkaroon ng pagbabago sa iyong kalusugan? Ikaw po yung sarili niyo po yung tatanungin po. At wala pong imposible kung susubukan po ninyo. Sapagkat nung sinabi, pakinggan niyo po ako mabuti nung sinabi ng doktor na wala na talagang pag-asa, stage 4 bone cancer na, wala na po talagang pag-asa, wala na. Then suddenly, meron pa palang isa pang paraan. Ito na nga yung meat-based diet. Sino makakapagsabi na dun pa pala siya talaga makaka-recover? Kaya kung napanood niyo po yung live, kaharap po nun yung anak. At yung anak po ni Tito Conrado, best friend po ng kapatid ko, ng ate ko. At ibinibida po talaga ng kapatid ko ang carnivore way of eating sapagkat ang anak niya ay napakabata, parang 20 plus, parang 21 kung di ako nagkakamali, ay ang tagal lang hindi dinadatnan. Tapos nag-elevate na rin ng sugar. Laging delay. Imagine mo, parang weeks pa lamang ginagawa ang carnivore way of eating. Then, ang nangyari, dinatnan na siya hanggang sa naging regular na yung menstruation niya. Ako, amazing po talaga. Kaya, doon na po talaga ako nakumbinse nung mga panahon na even inayawan din ng doktor, ang tawag nito, yung enlargement of the heart below 50 ng heart rate. But in a matter of 2 weeks, kitang-kita talaga ng dalawang mata. At nakita ko din sa kanyang x-ray kung paano nag-normal ang napakalaking puso, na nag-normal yung heart rate niya at nag-normal na rin yung heart niya. Take note po in a matter of 2 weeks. Ako po, hindi po aksidente na napanood nyo ito, hindi po aksidente na napafollow po kayo. I strongly suggest, i-share nyo po yung videos about po doon sa bone cancer. Hindi ko lang po pwedeng ibigay yung address ng tao para puntahan pa yung taong may sakit. Ang mahalaga ay napanood nyo na po siya. Ayoko pong ma-stress yung tao. Baka po pagkaguluhan at puntahan pa ng kung sino-sino yung taong may sakit. 87 na. Buti na nga lang po at pinaunlakan po nila yung pagbisita ko. Sabi ko, ay papasyal-pasyalan ko po kayo dyan. At gawin nyo lamang po yung karagdagan na impormasyon para po magtuloy-tuloy po kayo. Ay naman po, naging maayos naman yung naging takbo ng interview po natin sa kanila at sa kanilang pamilya. At mas lalo po silang magpupursige na ipagpatuloy yung kanilang ginagawa. So, yun po. Naku, hindi na po ako hindi ko na po patatagalin pa itong live po na to. Basta ako po yung nagpapasalamat sa mga patuloy na nanonood pa rin ng mga videos po natin, mga update na meron po tayo. Makakaasa po kayo, tatandaan po ninyo na kung paano nagagamit ang social media para lasunin ang napakaraming mga kabataan, mga magulang, o kahit sino pa man patungkol sa mga fake na pagkain. Bakit hindi po tayo magtulong-tulong? Each and every one of us is to share about benefits of carnivore way of eating. Ako po naniniwala, slowly makakapasok po ito sa bawat tahanan kung tayo po ay sama-sama na mag-upload hashtag carnivore, hashtag meat heals, hashtag Jesus heals me, Jesus heals and save. Si Lord pa rin po talaga yung mataas at siya po talaga yung nagpapagaling. At least nalaman lang natin that our body are designed to eat meat, not plants. Pero tatandaan niyo po, marami nagsasabi na plants are poisonous, di ba? Ang katawan talaga natin is very adaptive to non-stop change. Very adaptive po talaga siya. Mapamali o tama ang ginagawa po ninyo, mag-a-adapt pa rin at mag-a-adapt pa rin po siya kung ano po yung kinakain po ninyo. But at the end of the day, makikita niyo po yung resulta sa kalusugan po ninyo kung may mali talaga dun sa kinain po ninyo for the longest time. Kaya yun po, maraming pong salamat at I hope and I pray na subukan po ninyo kung di nyo pa rin po sinusubukan
ang carnivore way of eating. Ako na po nagsasabi po sa inyo, subukan po ninyo, nothing to lose, wala naman pong mawawala kung susubukan po ninyo. At least, makita po ng family po ninyo na magkaroon ng pagbabago. Ako po na nagsasabi sa inyo, subukan po ninyo at least 3 to 6 months. Then, mag-decide po kayo kung ipagpapatuloy nyo pa po yan yung ginagawa po ninyo. Pero ako na po nagsasabi po sa inyo, I am 101% sure na magkakaroon po ng magandang benepisyo po ito sa inyo pong kalusugan. So yun po, at mag-pray po muna tayo bago po tayo matapos. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa another update po na ito. Ito pong live po na ito. Ito po ay hindi aksidente. Dinisenyo niyo po ang gabing ito upang malaman ng bawat isa ang napakagandang nangyari na himala, Panginoon, na utay-utay na paggaling ni Tito Conrado sa kanyang bone cancer, O God. Lord, kung paano ka po naghimala sa kanyang buhay, ay naniniwala po ako maghihimala ka rin po sa mga taong may mga malalang sakit at karamdaman. Tulungan na po sila to reprogram their mind, O God, na mawala sa kaisipan ng bawat isa, Panginoon, ang maling impormasyon na nakatatak na sa aming isipan na ganito ang dapat kainin, na ganito ang dapat gawin. Tulungan mo po ang bawat isa to reprogram their mind, O God, to accept this kind of diet, O God, carnivore way of eating, na masimulan po nila, O God. Hindi po ang karne ang nagpapagaling. Ikaw pa rin po, Panginoon, ang naghihimala at nagpapagaling. Gagamitin mo lang ang karne to heal our body, O God. Salamat sa napakagandang impormasyon na aking pong natutunan since 2023, O God, na hanggang ngayon, O God, ay patuloy pa rin ibinabahagi ang napakagandang benepisyo, Panginoon, ng carnivore way of eating. Dakilang Diyos, maraming pong salamat. Naniniwala po ako, Panginoon, kung paano maraming mga kababayan namin, maging loob at bansa, na kumilos ka, naghimala ka, gumaling ang kanilang mga severe at mga terminal stage na ng mga sakit from colon cancer, bone cancer, kidney problem, severe rhinitis, severe sinusitis, lahat ng anumang severe. Lord, naghimala ka, kumilos ka sa kanilang buhay. Lord, I pray, O God, na maghimala ka din, Panginoon, sa mga taong susubok na, Panginoon, sa ganitong klase ng pagkain, O God. Ilayo mo po sila sa mga maling kaibigan, maling tao, na puro negatibo. I-isolate mo po ang mga kabaka, Panginoon, mga member ng community, ang mga followers, O God. I pray, O God, i-isolate mo po sila, na magbigyan niyo po sila ng mga tamang tao na susuporta po sila, kagaya ng pagsuporta ng pamilya ni Tito Conrado, kung bakit nagkaroon po siya ng mabilis na recovery, O God. I pray, O God, ay patuloy na palakasin mo po ang kanilang mental health, O God, na wag po pumunta sa dumating sa pag-suicide, pagsuko, kawalan ng pag-asa, Panginoon. I pray na palakasin mo po ang mga taong may sakit, O God, na makakapanood nito, O God. Maghimala ka po sa kanilang buhay na wala pong imposible para sa iyo, Panginoon. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa napakagandang impormasyon na naibahagi ko po sa bawat isa na patuloy na sumubok lang, sapagkat naniniwala po ako na hanggat may hininga, may pag-asa, Panginoon. Dakilang Diyos, maraming pong salamat. We just declare victory upon victory, blessing upon blessing, sealed all prayers tightly by the blood of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. So yun po, maraming pong salamat. Muli po, ako po si Pastor Kelvin Kabuyaw, na muli po nagbabalik po muli na makapagbahagi, sapagkat sayang naman po yung pagkakataon kung paano maraming pagkain ang lumalaso sa ating kaisipan. Hayaan niyo po na ako po ay maging kabahagi ng newsfeed po ninyo, ng inyong social media, na patuloy na magbahagi patungkol sa mga taong natutulungan ng carnivore way of eating. Tulong-tulong lang po tayo, sooner or later, dadami rin po ang makakaalam ng ganitong klase ng pagkain. God bless everyone. God bless.